Hello, what's up mga idol? So panibagong araw, panibagong topic na naman for today's video So pag-uusapan natin ngayon yung ating sa LTO yung 20 days rules transfer of ownership na bagong nilabas ng LTO Ayan, and sobrang daming nag-comment, iba't ibang comment ang na sa ating comment section And ngayon pag-uusapan natin kung bakit nga ba or dapat nga ba ito na ipinatupad ng ating LTO So for me, wala naman akong hindi ako against dun sa sa sinasabi nila na kailangan iparehistro yung motor sa iyo mismong pangalan. Okay yun, goods yun para sa atin para hindi nagagamit, and at the same time sa iyo nakapangalan. Sarap kaya ng masasabi mo na sa iyo na nakapangalan yung property mo So ang point natin dito is dun sa proseso, and then dun sa mga requirements, and then ang pinakamalala pa dito yung kapag first owner, kailangan mong hanapin kung ikaw ay third owner or second owner. Yun yung pinakamahirap sa point na to, kasi kailangan mong hanapin yung first owner mo para mapapirma and maging requirements, makapag-proceed ka dun sa mga proseso ng HPG at ng LTO, kasi magka-combine silang dalawa. So yun yung pinakamahirap sa point na to, sa part na to So walang problema dun sa pagpaparehistro sa pangalan, yung proseso nila, so bahala sila kung paano. Ang pinaka main problem natin dito, ang dinaalala ng marami, is dun sa paghahanap ng mga first owner ng kanilang nabili kung sila ay second hand. Yun yung pinaka main problem na pinoproblema ng lahat dito. And then yun nga, kapag first owner ka, syempre hahanapin mo yung first owner mo nun kung ikaw ay second owner. Kung third owner ka, first owner. Paano kung third owner ka, ang transaction mo second owner, hindi mo kilala kung sino si first owner? Saan mo hahanapin ngayon yun? 'Di ba? 20 days lang yung binigay sa'yo. Paano kakayanin ba yun? Siyempre hindi. Pangalawa, kung wala kang budget sa 20 days, anong gagawin mo? 'Di ba? Yun yung mas sinasakit at pinupunto ng ating mga commenters dito sa issue na to dito sa articles na to, na marami nagsasabi kung nanalo lang daw sana si Colonel Busita, kung nasuportahan sana, hindi tayo maghihirap ng ganito So ganun talaga, hindi naman natin hawak ang kapalaran ng isang tao So kahit gusto natin, ako for me, binoto natin siya, dinala natin siya, sinuportahan natin siya, pero yun nga, kung hindi ayon ang tadhana, wala tayong magagawa, kasi hindi naman natin hawak ang kapalaran ng isang tao. So ayun, bawi na lang tayo next time siguro And meron na tayong isang followers na nagpatotoo or nagpatunay or dumaan na sa isang proseso na to na kumbaga ay nagparehistro na siya, nagpa-transfer ownership na siya, and ganito yung sabi niya sa atin So HPG nga daw and LTO yung magka-combine. So bali ang nagastos niya is 2,800. Ito yung sinabi ni Sir ayan, shoutout sa iyo Sir Ronel Gutierrez. Ayan, sabi niya dito is, dati against ako dyan sa transfer of ownership na yan, pero nitong last February lang sinubukan ko lakadin pag transfer of ownership ng motor ko. Ayun, okay naman, halos 2 weeks inabot kasi ang tagal mag-update ng mother file ng motor ko na nabili yun. Inantay ko kaya natagalan, pero kung lumabas agad yun, pinakamatagal na siguro 4 days, kasi sa HPD after 2 days balikan yung resulta. After HPG, diretso na sa LTO, saglit na lang makukuha na bagong ORCR na nakapangalan sa iyo. Medyo bulok lang din kasi sa HPG ang sistema, napakabagal ng result. Aabutin pa ng 2 days, dapat kasi di na lang in-involve ang HPD, dagdag gastos lang, dapat LTO lang. Ngayon nilipat ko na sa name ko, ayun, hayahay na ako, wala nang isipin si Sir So ayun, congratulations sa iyo Sir, at nakatapos ka na, nakaraos ka na sa unang pagsubok natin dito sa LTO bagong baba
So ayan, congrats po, and congrats din sa lahat ng mga nag-proseso pa dyan, ano. Ayan, tuloy lang tayo, wala tayong magagawa kundi sumunod talaga, kasi yan ay naisabatas na. So wala na tayong magagawa dyan kundi sundin na lang talaga para hindi tayo magkameron ng problema. And meron pa rin tayong isang followers na nag-comment sa atin, ano, na hindi daw ito totoo at maniniwala na lang daw siya kapag napanood niya na sa TV or nabalita na. Kaya ito ang sagot sa tanong mo. At ito para naman po sa mga nagsasabi na hindi daw totoo ito at yun daw ay nung nakaraan pa na quantitative pylon, ano. So ito po ay bago, ano, and na-release na po ito. So ito po ay machi-check nyo dito sa government.ph, ano, Presidential Communication Office. Ayan. So ilalagay ko na lang din po yung link dyan para ma-redirect po kayo at mabasa nyo mismo yung articles na ito. So po BBM, Sign Law Amending Motorcycle Crime Act 20-Day Ownership Transfer Rule. So ayan, so May 14, 2025 po yan. So ayan, may picture na pumirma talaga, katunayan si President, ano. So President Ferdinand R. Marcos Jr. has signed a law amending the Motorcycle Crime Prevention Act, requiring new owners to transfer motorcycle ownership within 20 working days. So yun, 20 days lang talaga, malinaw na malinaw, ano. Signed on May 9. So ayan, May 9, the new law notably amends Section 4, reduce fine for certain violations, aiming to improve compliance while promoting responsible motorcycle ownership. Ayan. So maliwanag po yan, ano. RTK or Republic Act 11235 mandated that motorcycle owners register their motorcycle with the Land Transportation Office or LTO within 5 days of acquiring ownership. So may 5 days lang po kayo. If ever na bumili kayo ng second hands, so 5 days before. So may 5 days lang po kayo na palugit. Pagkabili nyo ng sasakyan nyo, kailangan nyo na siya maidala sa LTO, may transfer at may proseso within 5 days. Ayan. The punishment and fine were also changed for the dealer, original owner, or the new owner should they fail to comply with the new law. Ayan, nasabi na. From a penalty of imprisonment or a fine of none less than 20,000 but not more than 50,000. So napakalaki. Grabe, nakakalula. Or both, the new law reduced it to a fine of not more than 5,000. The seizure can also be made solely on the basis of the buyer's non-compliance with the law requirements. Republic Act 11235 also mandate that dealer report or motorcyclist repositions to the LTO and submit an annual status report of repose unit under their custody. Ayan. At the same time, Section 5 now require motorcycle to have larger, readable, and color-coded number plate. Ayan, isa pa yan. Drivers without number plate now face a reduced fine up to 5,000 instead of the original 50,000 or 100,000, at ito pa, pwede pang makulong or jail time. Ayan, saklap niyan guys. The law provide that no seizure will be made if the owner presents proof of registration and is not the for the missing or unreadable plate. Ayan. So para maiwasan, ay nako Diyos ko po Lord, mag-asikaso na at siguraduhin yung mga papeles po natin yan. Ayan, Section 11 lowers the penalty for failing to report last number plate from up to 50,000 to flat fine to 5,000. Meanwhile, Section 12 penalties tampering or misuse of plate with 6 months to 2 years. Ayan, a fine of 10,000 or both, parehas.
Similar punishment and fine will be imposed on person who knowingly sell or buy an erased, tempered, altered, port, or immediate number plate or readable number plate PND. So ayan, latest PBBM. So ayan po, Republic of the Philippines, all content is in the public domain unless otherwise stated. Facebook, GovPH, Open Data Portal. So yun po, maliwanag po yan sa ating articles na sinasabi ano. So para po dun sa nag-comment na hindi totoo at hindi daw siya naniniwala, ayan po ang maliwanag na articles na magpapatunay. May 14, 2025 nag-sign si Ginoong Pangulong Marcos para sa article na ito ano, and ito po ay naamiendahan na and naisa batas na po. Kaya kung ikaw po ay hindi pa rin nag-ano, ay nasa sa iyo po yan. So good luck sa ating mga motorista and ride safe always. At kung hindi ka pa nakapollow sa ating YouTube channel at nakapollow sa ating Facebook page, ay pakipollow mo na ang ating Facebook page na Pads Motovlog and ang ating YouTube na Pads Motovlog para lagi kang updated sa mga ganitong videos. And ride safe always mga idol, and thank you so much sa panonood.